Realme 11, tara, try natin to. Okay, so tapos na ang 30 days ng bakasyon ko mula sa pag 30 years old. So balik na tayo sa pag-review ng mga phone at sisimulan natin yan dito sa Realme 11. Ano nga bang ma-offer ng phone na to para sa inyo? Magkano ba siya? Sulit ba siya para sa presyo niya? Syempre, pag-uusapan natin yan dito sa video. Pero bago lahat, syempre, para sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At syempre, kung nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Anyway, simulan na natin ang review ng Realme 11. Simulan muna natin by unboxing this phone. May kita nyo pa rin naman siya doon sa iconic na yellow na box ng Realme. Nasa labas yung model number niya. Yun nga, Realme 11. And then pag tinanggal mo yung cover, nandyan yung kanyang compartment. Meron nakalagay na Dare to Leap. And then yung mga contents natin, yung kanyang jelly case at saka ang kanyang mga documents. Underneath niyan ay yung Realme 11 unit covered in protective plastic. Tapos, ang other content pa ng box ay ang kanyang charging cable at ang 67-watt na Super VOOC charger. Other than that, wala nang ibang laman ang box ng Realme 11. So take note na lang na kailangan kayo mag-provide ng kanyang earphones in case na wala pa kayong earphones para sa inyong cellphone. Wala na namang ibang kulang, so para sa akin, medyo normal naman yung ganito for a phone at this price range. Ngayon, focus na tayo dito sa Realme 11 mismo. At makikita nyo naman mula sa kanyang design pa lang na kakaiba yung approach or slightly kakaiba yung approach ng Realme kasi talagang eye-catching yung design or eye-catching yung laki ng kanyang camera. More on doon talaga nakafocus yung design niya kasi kung papansin niyo yung kanyang back design, wala na namang masyadong kakaiba dito. Meron kang Realme na logo sa baba, powder finish yung texture ng kanyang likuran at merong very slight na gradient kapag tinatamaan siya ng liwanag. Pinakakapansin-pansin talaga ay yung kanyang napakalaki na camera setup dito sa likuran na medyo may pagka-asymmetric yung dating, talagang abot gilid yung bilog ng cellphone nyo. So medyo mapapatingin kayo ng konti kapag nakita nyo ang Realme 11 in person. Para sa akin, medyo unique yung gantong approach. Wala akong masyadong phones na naalala na kamukha ng Realme 11. So if ang habol nyo ay yung unique talaga, isa ang Realme 11 sa makakapaghatid sa inyo nito. Medyo yun nga lang, baka too much to para sa iba. Pero ayun nga, subjective naman talaga ang designs. Ano bang tingin nyo sa design ng Realme 11? I-comment nyo below. Ngayon, sa form factor naman, kapansin-pansin na boxier ang Realme 11 compared sa kanyang Pro at Pro Plus version. Dito sa sides niya, talagang fully flat ang Realme 11. Flat back design, flat front design. So ayun, same siya sa karamihan ng mga phones na na-release ngayong 2023. Kung gusto niyo yung ganito, syempre good thing yun. Pero kung mas habol nyo ay yung mga curved na form factor ng mga cellphone, most likely baka mas leaning kayo dun sa mga Pro version ng Realme 11 series. Moving on, doon naman tayo sa screen ng phone na to. And with a 64-inch display, definitely ito ang pinakamaliit na screen on a phone at this price point. Usually kasi nasa 6.5 to 6.7 inches yung size ng mga screen. So if ang habol nyo yung smaller display on a slightly smaller phone, definitely ito ang phone to get para sa inyo. Ang maganda dito kahit mas maliit ang screen niya versus sa kanyang mga competitors, hindi naman nagpahuli ang Realme 11 sa kanyang specs. Meron tayong Super AMOLED display na habol talaga ng karamihan sa atin, and then naka Full HD 90Hz display pa tayo. So ayun, faster refresh rate at magandang resolution for gaming and for viewing experience. With the audio naman, mono speakers ang ginagamit ng Realme 11, quite common for phones at this price point, and nagme-make up rin naman siya for volume dahil kahit yun nga, mono speakers lang tayo, and napakalakas nyo naman na kahit may background noise, for sure maririnig nyo ang phone na to. Next naman ang kanyang battery na nung tinas natin with PCMark na surprisingly inabot lamang tayo ng 8 hours and 35 minutes mula sa ating test kahit naka 5,000 mAh battery tayo. So medyo expect nyo na mabilis siyang madrain. However, nung tinas natin siya for gaming after 2 hours, 70% ang natirang battery sa kanya. Meaning lang nito for certain usages mukhang mas optimized or mas efficient ang ating Realme 11. Huwag kayong magalala kasi if ever man na nalobat kagad ang inyong Realme 11, meron naman siyang 67-watt na Super VOOC charging na nung tinest natin, inabot lamang ng 40 minutes para ma-fully charge ang phone na to. Comparing to other phones at this price point, definitely ito ang pinakamabilis na ma-charge. So if kayo yung mga on the go talaga lagi at yung habol nyo kahit mga 10-15 minutes lang, kaya nyo na magamit ang phone nyo for hours, ito ang isang magandang option para sa inyo. Moving on sa laki ng camera design ng Realme 11, mahirap talagang i-ignore ito at hindi naman pinalag
pinalagpas ng Realme. Hindi lang naman siya all about the looks pero also about the performance. With a 108 megapixel main camera, syempre tinest out natin yan at ito ang mga results na nakuha natin. Definitely one of the better cameras for phones at this price point. Maganda yung performance na nakuha ko, especially in good lighting conditions. Napaka-sharp, well-detailed, wala masyadong grain, wala masyadong distortion, and also even doon sa mga darker areas or sa mga shadowy parts, hindi nag-grain or nagsosoften yung ating mga photos. So para sa akin, definitely hindi kayo madidisappoint sa main camera performance ng Realme 11. Hindi lang for show ang kanyang 108 megapixel main camera. However, ang sacrifice na to versatility kasi walang ultra-wide lens ang phone na to. So maybe magiging deal breaker to para sa iilan sa atin. If ever naman ang habol nyo yung zoom performance, medyo nabigla din ako kasi minsan or kadalasan pa nga sa mga phone at this price point kapag nagzo-zoom ka, talagang nagkakaroon ng compromise pagdating sa performance. Pero hindi ko naman yun napansin dito sa Realme 11 kasi kahit nagzo-zoom ako, makikita nyo naman sa mga photos na very sharp at detailed pa rin at wala gaanong compromise pagdating sa kanyang performance. So kung mahilig kayo mag-zoom sa mga photos, hindi kayo kakabahan on the Realme 11. In low light situations, makikita nyo na palaban pa rin ang phone na to dahil as long as meron kayong matino o kahit hindi nga ganun katino na lighting conditions, meron kayong good enough na performance. Syempre, meron pa rin tayong mga noise, hindi naman kayang gumawa ng milagro ng isang phone at this price point. Pero para sa akin, for phones at this price, nag-deliver naman ng maigi ang Realme 11. Para naman sa iba na mahilig mag-selfie dyan, syempre, tinest din natin yan. And with the 16 megapixel na front-facing camera, ito ang comments ko para sa kanyang camera performance. Mapapansin na maganda ang mga photos na nakuha ko, pero provided lang talaga na maganda ang lighting situation. Always make sure na hindi kayo against the light or make sure na meron kayong magandang light source kasi once na against the light na kayo, kitang-kita nyo talaga ang compromise sa kanyang performance. Actually, kahit slightly less good lang yung kanyang lighting situation, kita nyo kung na may grain na kagad yung ating mga photos. So, comparing to the main camera's performance na talaga namang nakakabilib for a phone at this price, medyo para sa akin, sakto lang talaga yung kanyang front-facing camera. For videos, obviously, shaky yung video natin. Di ko na i-sugarcoat yan. Kailangan nyo talaga ng stabilizer o kaya ng tripod kung gusto nyo gumanda yung mga videos taken with this phone. However, with the quality itself, sharpness, detail, and yung colors natin is good enough naman. Merong onti lang na taas ng contrast, pero para sa akin, hindi naman to ganun kalaking deal breaker. Masabi kong more on mobile photography talaga versus videography nakafocus ang Realme 11. Ngayon, doon naman tayo sa isa pa sa mga hinahanap ng mga tao when it comes to phones, ang kanyang performance or specifically gaming performance. With a MediaTek Helio G99 na chipset, definitely not the newest chipset around. Actually, madami ng phones na gumamit ng chipset na to. And syempre, tinest out natin yan with an 8GB RAM at saka 256GB storage. At ito ang result na nakuha natin sa benchmarks. Hindi nagpatalo ang Realme 11 sa benchmarks, and comparing to other phones at this price, masabi kong isa siya sa may mga top performance na nabigay pa sa atin. Makita nyo naman sa scores na definitely hindi ka madidisappoint sa Realme 11, and upon gaming on this phone, masabi kong meron naman siyang to be expected performance. To be expected kasi, to be honest with you guys, madami ng phone ang nag-offer ng MediaTek Helio G99 chipset or chipsets at the same level sa ganitong price point. So, dati or nung simula ng taon, masabi kong nakakabigla or sobrang ganda ng performance na yun. Pero ngayon, since nandito na tayo sa halos katapusan ng 2023, medyo normal na ang ganitong performance. Di naman ibig sabihin na mabagal ang Realme 11 kasi sa scores pa lang, for sure, isa to sa may pinakamagagandang performance na nabigay. However, marami lang kasing alternatives na available sa ating local market. So anyway, pagdating sa gaming, masabi kong okay naman ang performance ng phone na to. Medyo bantay-bantay lang tayo sa thermals ng konti kasi tumaas siya more than the usual temperature I get for phones at this price. Minsan kasi mga nasa 36 degrees lang tayo. Dito yung external temperature na nakuha ko around mga 37.5 degrees. So mas mainit siya ng konti, and ma-advise ko lang na huwag niyong sagarin talaga ng more than 5 hours nilalaro ang inyong Realme 11 para makapagpahinga naman siya. Sa mga bagay na sinabi ko about this phone, ang Realme 11 ay may iisang variant with 8GB of RAM and then 256GB of storage na nagkakalagang 13,995 pesos. At sa presyo na yon, masasabi ko ba na sulit ang Realme 11?
Yan, syempre, tingnan muna natin kung ano nga ba ang mabibigay sa inyo ng phone na to. Meron siyang magandang camera and definitely isa sa may pinakamagandang camera at this price range. Meron siyang above average chipset performance, albeit hindi na bago ang MediaTek Helio G99. And of course, yung kanyang design na talaga namang kakaiba. As in, wala akong maisip na phone na halos katulad talaga ng Realme 11. Lalo na sa price range na to na kadalasan nakuha natin medyo magkakamukha na cellphone. Para sa akin, ang Realme 11 ay nagbibigay ng isang magandang balance para sa phone na around 15,000 peso price range. However, it's also good to note na comparing to the Realme 10 of last year, ang main difference lang talaga natin ang kanyang camera at saka slightly lower na SRP. Kung malaking bagay para sa inyo ang camera ng isang cellphone, definitely check out the Realme 11. Pero kung hindi naman, baka mas okay kayo sa kanyang mas lumang version na, ayun nga, meron tayong downgrades pagdating sa camera performance. Masabi kong medyo challenging ang release ng Realme 11, lalo na't katapusan na halos ng 2023, kung saan marami na nga nag-release ng phones na may around the same performance with the Realme 11. Para sa akin, ang Realme 11 para dun sa naghahanap ng isang magandang balance from a brand like Realme na masabi ko naman na talagang tried and tested na since matagal na ang Realme ngayon sa Pilipinas, and also wala naman gaanong issues na nakukuha from other phones na talagang tinataasan yung specs nila, pero over time nagkakaroon tayo ng issues pagdating sa performance or lifespan ng kanilang mga cellphone. With the Realme 11, panatag ka sa performance, panatag ka sa camera, tapos meron kang kakaibang design na nakukuha. Yun na ang masabi ko about the Realme 11. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na to para malaman ko ito nga ba dapat ang phone na kunin nyo. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, hopefully mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, and if nakatulong nga sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.